I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga beswa, sa mga Marcos loyalists and supporters, sa mga silent supporters, hello, ayan. Nako, maganda ito mga kababayan ha. Itong bagong uploads natin. Ika nga itong video na ating i-spread dahil makikita nyo dito mga kababayan kung ano ang nasa likuran ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Oh, tingnan nyo ang gwapo ng Pangulo, ano? O si Speaker. Alam nyo ba, itong bagong Pilipinas Serbisyo Fair, grabe talaga, no? Malaking naitulong ito, mga kababayan. Hindi mo mawari sa isang Pangulo kung bakit naisip yung ganitong klaseng idea, no? Alam nyo, ang Pangulong Marcos Jr., nakapokus lang po yan sa pagpalago ng ekonomiya ng bansa at masolusyonan yung poverty sa bansa, lalo sa mga mahihirap, paano sila tutulungan, anong paraan. Kaya yung idea ni Pangulong Marcos Jr., walang ganyang idea ang mga past administration, aminin nyo man o hindi, real talk po yan. Yan po ang totoo. Ito kasi si Pangulong Marcos Jr., mga kababayan, ano to madiskarte, maabilidad, mayroon siyang vision, no, para sa Pilipinas. Kaya ang tawag sa kanya talaga is visionary leader. Grabe, ang tindi. Maparaan, guys, Talagang hindi, kumbaga marami siyang mga gustong gawin. Sa totoo lang, para sa akin ang 6 years kulang no. Sayang itong Pangulo na ito, 6 na taon lang. Kung magtagal ito sa pwesto, kayang-kaya niya, guys, gawin ang Pilipinas number 1. Ang daming ang talino niya. Napakagaling niya talaga mamuno. Alam nyo, sa sinasabi ko, maraming mga DDS na hindi sang-ayon because they are anti-Marcos. Simple lang po 'yun, ano? Kasi yung poon mismo nila, hindi nila nagagawa ang ganito. Walang idea si Digong na ganito na katulad kay Pangulong Marcos Jr. So, dahil dito, mga bes, maganda ito, mga kababayan. Panoorin nyo. Well, saludo ako kay Pangulong Marcos Jr. See you again, guys, on my next upload video. Bye, and babus. God bless Philippines. Pakinggan natin, okay? Eto na. Ngayon ay ating tunghayan ang inihandang audiovisual presentation upang mas lalo pa nating maintindihan ang misyon ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair at ang mga natatanging kwento ng tagumpay ng bawat benepisyaryo. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. Ito ang kwento ng isang nanay na patuloy pa ring lumalaban sa kabila ng kanyang cancer. Ako po si Janice Hugh Taha, isang cancer warrior mom. 28 years old, nakatira sa Purok 10, Greenville, Magdum, Tagum City. Meron po akong 2 anak. Natapos ko na po yung unang chemotherapy ko, pero yung pangalawa ko, ma'am, hindi ko po napagpatulong kasi sa financial yun. Ko yung mundo. Kasi cancer. Hindi lang si Janice ang may sakit sa pamilya, pati ang kanyang bunso may sakit naman sa puso. Meron siyang sakit sa puso. Diabetes infection. Iyak na pa naman. Paano naman yung baby ko sino magbantay? Sa kabila nito, puno pa rin ng pag-asa si Janice. Naniniwala raw kasi siyang gumagamit ang Panginoon ng mga instrumento para sagutin ang mga panalangin. Isa na ritong hindi inaasahang blessing na kanyang natanggap mula sa bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Gusto ko na namin, ma'am, kasi dagdag din yun sa pambili ng mga gatas at diaper, ma'am. Doon sa 10,000, nakaupo lang talaga ako. Lumapit yung host. Sir, sabi niya, nagbibili na ako na 1 year and 6 months.
Hindi siya pwede dumili sa akin kasi nagagamot ako. Kaya masaya po talaga kasi ating parang din po, yun lang. At para sa mga pasyenteng tulad ni Janice at ng kanyang anak, may karagdagang tulong medikal pa para sa kanila. Kaya sa kabila ng mabigat na pasanin ni Janice, hindi pa rin daw siya nawawalan ng pag-asa sa tulong ng mga programa ng gobyerno at suporta ng kanyang pamilya. Yolanda, isa sa pinakamatinding bagyo sa kasaysayan. Matapos tumama ang Yolanda sa Tacloban, pamilya at gobyerno rin ang umalalay sa PWD na si Intoy at sa dating OFW na si Danica. Iniisip ng mama ko, patay na din ako kasi wala daw pong nabuhay doon sa San Jose. Yun yung second life ko, yung bagyong Yolanda. Yung marunong lumangoy, mabilis ang nalunod. Buti na nasa niyang kapatid ko ng babae. Hinawakan ko, buhok. Ngilap taas. Kala namin yun na ang katapusan. Pero nagpursigi si Intoy at ngayon pumapadyak pa rin sa buhay bilang e-trike driver. Dagdag biyaya rin ang cash assistance ng BPSF. Ayaw ko rin sabihin sa iba na wala na akong wala na ba akong silbi. Kahit ako may sakit, nagdadrive kahit ganito lang, huwag tayong bibitiw. Hindi rin bumitiw si Lola Natividad sa hamon ng buhay. Para kay Lola, hindi hadlang ang pagiging senior citizen para umasenso. Malaking tulong ang nakuha niyang cash assistance sa BPSF para sa kanyang maliit na sari-sari store. Pero hindi rito nagtatapos ang serbisyo. Itinulay siya ng BPSF sa iba pang ahensya ng gobyerno tulad ng DOLE para sa karagdagang training at livelihood assistance. Magpasalamat po ako sa inyo na binigyan niyo ako ng magandang kinabukasan po. Magandang maliit na puhunan. Ito po binili ko. Ito po ang tindahan kong maliit. May kapayo ako sa mga senior gaya ko. Kahit senior tayo, hindi tayo mawala ng pag-asa. Kasi may sa taas naman nag-guide sa atin. Tatawag lang tayo palagi sa kanya. Tutulungan talaga tayo. Ilan lamang sina Janice, Intoy, Lola Natividad at Danica sa mahigit 10 milyong individual sa buong bansa na natulungan na ng BPSF. Sa loob lang ng isang taon, nabigyan na ng BPSF ng iba't ibang uri ng ayuda ang mahigit 2 milyong pamilya mula sa 17 rehiyon sa buong bansa. Kasama na rito ang scholarships, medical at livelihood assistance, rice subsidy at mahigit 400 programa at serbisyo mula sa iba't ibang national government agencies. Layunin ng BPSF na mailapit sa mga mamamayan ang serbisyo saan mang sulok ng bansa. Sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na nandito, sisiguraduhin po namin na makakarating ang lahat ng tulong, programa, oportunidad sa ating mga mamamayan. Lalo na sa pinakamalayong lugar tulad ng Basilan, tulad ng Tawi-Tawi. Instrumento rin ng BPSF para magbigay alalay tuwing may kalamidad, tulad na lang ng tamaan ng El Nino ang mga ekta-ektaryang sakahan. Personal na binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang Mindoro Occidental, Cagayan de Oro at iba pang mga nalugmok dahil sa El Nino. Makakasiguro po kayo na ang nasyonal na pamahalaan at ang mga local government ay nagtutulong-tulong upang agarang maipaabot ang mga ayuda para sa mga magsasaka. Ayon sa Eastern Visayas Regional Office ng NEDA, nakatulong sa pagbaba ng poverty rate ang paglapit sa taong bayan ng basic services at mga proyekto ng gobyerno. Dagdag naman ni House Speaker Martin Romualdez, importanteng makitang umaabot at lumalawak ang agarang serbisyo para sa bawat Pilipino. Saksi po kami, ibang mga departamento sa ahensya sa pag-implementasyon ng itong mga programa. Itutuloy natin at ipapalawak natin itong programa. Sabi pa ni Speaker Romualdez, malaki ang papel ng mga negosyante, maliit o malaki man, sa pagsulong ng ekonomiya. At kayo po ay ang nagdadala ng ating ekonomiya, ang ekonomiya ng Republika. Andito kami, tutulong at talagang ayudaan at kayong lahat para lalago at lalong gumanda ang ekonomiya dito. Sinigundahan naman ito ni Zambales Congresswoman Bing Maniquez.
whole of government approach. Nagtulong-tulong, nagsama-sama, kapit kamay, at talagang mararamdaman, may ibababa ang programa mula sa national government sa baba. Kasi kung hindi tayo lalapit sa taas at maghihintay na lang tayo, hindi nila alam ang problema natin. Ibigay natin yung suporta sa bawat isa. Kaya naman, kaliwat kanan ang mini serbisyo fair sa kanyang distrito. Every 2 weeks, meron po kaming mini serbisyo fair. Doon ho, nagbibigay kami ng salamin, check-up sa lahat po ng medical services, dala-dala namin ng doktor, may dala kaming x-ray, bunot ng ngipin, tuli, may legal services din kami. Umaabot ang ayuda maging sa malalayong komunidad ng mga katutubong Aita. Kasama na rito ang samahan ng mga katutubong magsasaka at mga kababaihan. Matapos makatanggap ng inisyal na ayuda mula sa BPSF, tinulungan ni Congresswoman Bing ang mga kababaihan na mag-TESDA training sa pananahi. Naniniwala kasi ang administrasyon sa power of convergence. Ibig sabihin, hindi lang nagtatapos ang serbisyo sa ayuda ng BPSF. Para sa mas malakihang impact, idinudugtong ito sa iba pang programa ng mga ahensya ng gobyerno na katulad ng TESDA. Kaya tagos sa puso ni Jonalyn ang laki ng ipinagbago ng buhay niya noon at ngayong kumikita na siya. Nasa bahay lang po ako, mag-alaga ng anak, araw-araw, maglinis ng bahay. Ganun lang po umiikot yung pang-araw-araw na buhay ko. Parang nandiliit ako, ma'am, sa pagkatao ko. Kasi wala pa ako narating sa buhay. Minsan, kailangan ng kapatid ko ng hindi man lang po ako makatulong. Kahit gusto ko po mag-abot, wala pa ako may abot. Proud na proud siya at ang kanyang mga kasamahan na isinuot ang kanilang mga tahi. Lubos po akong nagpapasalamat sa Bagong Pilipinas po. Lalong-lalo na po kay Nanay Bing na hindi po namin matanggap ang ganitong oportunidad kung hindi po dahil sa kanya. Ramdam din ni Manong Artemio at ng mga kapwa katutubong magsasaka ang ayuda ng BPSF. Pero may simpleng pangarap pa rin sila na gustong matupad. Kahit na hindi ka na maging mayaman, yung mga anak namin matutong bumasa at sumulat, sapat na yun. Mas mabuti po kung makatapos sila ng pag-aaral. Pagkatapos yung mga, katulad po namin mga matatanda na hindi nakapag-aral, ay maaring sa training na lang na aktual para hindi man makaangat ng gusto, makasunod naman kahit papano po. Sinisiguro naman ni Pangulong Marcos at Speaker Romualdez na sa tulong ng Kongreso at ng iba pang mga partner, maglalaan ng pondo para sa mas malawakang serbisyo. Walang perpektong programa, marami pang paraan para mas mapaganda pa ang BPSF. Pero isang bagay lang ang tiyak, na ang mga kwento ng BPSF ay mga kwento rin ng pag-asa ng bawat Pilipino. Ramdam natin ang bubog sa bawat kwento ng paghingi ng tulong. Pero kapag natugunan na ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan, ramdam din ang happy ending sa bawat storya. Ito ang mga resibo ng pagsisilbi ng national at local government at iba pang partners sa pag-asenso. Pero importante ring kumilos si Juan de la Cruz para maging epektibo ang mga programang ito. Ito po yung mga rekado para sama-sama nating mabigyan ng pag-asa na mabago ang buhay ng bawat Pilipino saan mang sulok ng bansa. Ako po si Jane Castañeda para sa Serbisyo Express. Sa puntong ito, atin na pong makikilala ang mga indibidwal sa likod ng kwento ng tagumpay ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Iilan lamang po sila sa milyon-milyong Pilipinong natutulungan ng ating programa. Mula sa programang Startup, Investment, Business Opportunity and Livelihood o SIBOL ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair, ang mga benepisyaryo ay makakatanggap ng tulong mula sa Sustainable Livelihood Program. Layunin nito na bigyang kakayahan ang bawat Pilipino na maging isang kanegosyo at matiyak ang suporta,
mula sa pagtanggap ng tulong hanggang sa pagiging matagumpay na business partners sa ilalim ng Bagong Pilipinas. Yay! See guys, Mula sa Tagum City, Janice Taha, makakatanggap ng Medical Assistance, Livelihood Assistance at Sustainable Livelihood Program mula sa DOLE at DSWD. Wow. Yung may cancer yan guys, ano? Oh, galing naman. Thank you, Mr. President. Mula sa Tagum City, Siyempre, kay Natividad Speaker na Oviedo, makakatanggap ng Livelihood Assistance at Sustainable Livelihood Program mula sa DOLE at DSWD. Wow. Mula naman sa Tacloban City, Danica Canaber, makakatanggap ng Livelihood Assistance bilang puhunan sa pagbebenta ng isda at Sustainable Livelihood Program mula sa DOLE at DSWD. Mula rin sa Tacloban City, Jimmy Minosa, na makakatanggap ng Sustainable Livelihood Program at e-tricycle mula sa DOLE at Speaker's Office. Mula naman sa Zambales, Artemio Castillo, na makakatanggap ng cash assistance at 1 milyong pisong livelihood assistance sa kanilang kooperatiba na samahan ng mga katutubong magsasaka. At mula rin sa Zambales, Jonalyn Bautista, makakatanggap ng cash assistance at 1 milyong pisong livelihood assistance sa kanilang kooperatiba. Bibigyang pagkilala rin ang 21 mga House members na nanguna sa pagtanggap ng hamon na dalhin ang Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa kani-kanilang mga probinsya. Sila ay nagpakita ng natatanging pamumuno at dedikasyon at nagsilbing haligi ng makabagong inisyatibong ito. Ang kanilang walang patid na pagsusumikap ay naging susi sa pagdadala ng mahalagang serbisyo ng gobyerno direkta sa mga komunidad at tumitiyak na ang bawat Pilipino ay makikinabang sa pangarap ng isang bago at maunlad na Pilipinas. Ating tinatanaw ang kanilang dedikasyon at taus-pusong pinasasalamatan para sa BPSF Biliran, Honorable Gerardo J. Espina Jr. Matatanggap din ni Congressman Espina ang special recognition as the pioneering host of the Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Para sa BPSF Davao de Oro, Honorable Maria Carmen S. Zamora. Para sa BPSF Camarines Sur, Honorable Miguel Luis R. Villafuerte. Para sa BPSF Bukidnon, Honorable Jonathan Keith T. Flores. Para sa BPSF Laguna, Honorable Ruth Mariano Hernandez. Para sa BPSF Isabela, Honorable Antonio Tonipetti Albano. Para sa BPSF Iloilo, Honorable Janet L. Garin. Para sa BPSF Zambales, Honorable Doris E. Manikis. Matatanggap din ni Congresswoman Manikis ang special recognition for the longest-running Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Para sa BPSF Siquijor, Honorable Zaldi S. Villa. Para sa BPSF Sultan Kudarat, Honorable Princess Rihan M. Sakaluran. Para sa BPSF Mindoro, Honorable Arnan C. Panaligan. Para sa BPSF Butuan, Honorable Jose Joboy II S. Aquino. Para sa BPSF Benguet, Honorable Eric Go Yap. Matatanggap din ni Congressman Yap ang Top Host Province for Outstanding Agency Collaboration at the Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Para sa BPSF Zamboanga, Honorable Manuel Jose M. Delipe.
Matatanggap din ni Congressman Delipe ang Outstanding Host Province for offering the most programs, services, and turnovers at the Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Para sa BPSF Cagayan de Oro, Honorable Lordan S. Suwan. Para sa BPSF Tawi-Tawi, Honorable Dimzar M. Sali. Para sa BPSF Davao del Norte, Honorable De Carlo Uy. Matatanggap din ni Vice Governor Uy ang Top Host Province for highest registered beneficiaries at the Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Para sa BPSF Surigao, Honorable Johnny T. Pimentel. Para sa BPSF Ilocos Norte, Honorable Ferdinand Alexander A. Marcos. Para sa BPSF Leyte at Eastern Visayas Region-wide, Honorable House Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez. Matatanggap din ni House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin G. Romualdez ang outstanding performance for on-site beneficiary attendees. Congratulations po sa ating lahat. Ngayon naman po ay hinihiling po natin sa ating mahal na Pangulo ang isang group photo para sa ating beneficiaries at awardees. Wow. Maraming salamat po sa ating mahal na Pangulo at congratulations po sa lahat. Wow, congratulations sa mga probensya na nakatanggap ng award. O, ayan o, ito talaga si Speaker. Maganda ito pag itong susunod na Pangulo eh. Nagpa-practice na yan mga bes. Inuhubog ni Pangulong Marcos Jr. yan eh. O, oy, bagay. Bagay magpangulo ito. Oh, kukontra na naman yung mga asungot dyan. Ay, shout out sa mga Marcos loyalists and supporters. Hello po. Siyempre sa mga silencer, ayan, mga OFW, mga Pilipino, sa buong daigdig. Shout out po sa inyong lahat. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., former President Gloria Macapagal Arroyo, ay, wow. Honorable Cabinet Secretaries, my colleagues, I'm very proud of you, honorable members of the House of Representatives, our dedicated public servants, and all the participants of the Bagong Pilipinas Serbisyo Fair Agency Summit, distinguished guests, friends, ladies and gentlemen. Mr. President, forgive me because tonight I am overjoyed that we can all be here together to share with the Filipino people your vision. Your House of Representatives stands solidly behind you in the Bagong Pilipinas Serbisyo movement. Without your vision, your guidance, this would not have been possible. And yet, you have made us all a part of this successful endeavor. We have covered 20 provinces and we have over 60 to go. And we are looking forward to that. And all because of your leadership, we are very, very confident that this success will continue bringing the government to the people. I'm very, very proud, again, to be part of this movement, the Bagong Pilipinas Serbisyo Fair movement. And I'd like to thank
all of you, President, our cabinet secretaries, our members of the House of Representatives, and our senators, of course, who have supported this program through the budget process, and of course, all our department heads and agency heads who have been at the forefront of the Bagong Pilipinas, on the front lines. That is why it's such a wonderful day to see all of you. At ngayon at least hindi tayo napapawisan. Kaya usually, sir, parati tayo napapawisan kasi talagang although mainit, pero sa tuwang-tuwa natin talaga maghandog na itong Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Wala talagang itong pagod, wala talaga sa atin yan. Basta nagsasama-sama tayo. Pero for tonight, the recognition for all of these achievements and all of this hard work, again, I thank each and every one of you, but most of all to the President, for your vision, for your dedication, for you leading us towards the future for a brighter Philippines for all Filipinos. Wow! Galing mag-speech ni Speaker, bagay magpangulo. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Yeah. O, di ba guys, bagay mag-presidente si Speaker. Sabi ng mga Maraming salamat sa ating butihing Speaker ng House of Representatives, Speaker Martin Romualdez, former President and Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo, and makita natin there are many members of the Cabinet here, and many members of local government, many members of the legislature, and I greet you all because your presence here once again exemplifies what we are trying to do in bringing all of government together and bringing all of government to gain that synergy, to make the services that we bring to our people better, faster, more efficient, and more relevant. Wow. The Pasay City Mayor, our host for this event, Pasay City Mayor Imelda Rubiano. The PAO Chief is also here, Attorney Percy Acosta. At babatiin ko na rin yung ating mga awardees and beneficiaries of Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Ngunit nung tinatawag ang mga pangalan, nauna na si Sandro, sumunod si Martin. Binulungan ko si former President GMA. Kako sa kanya, parang may lutong Macau yata itong pagka-awardee. Pero alam ko naman nagtrabaho sila ng gusto at talagang binuo nila itong proyektong ito. My fellow workers in government, distinguished guests, magandang gabi po sa inyo lahat. Ipinagdiriwang natin ngayon ang gabi ng pagkakaisa, ang tagumpay ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Ang BPSF ay naging simbolo ng ating pagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa malalayong lugar ng bansa na kung minsan hindi nararamdaman ang tulong at serbisyo ng pamahalaan. Bukod pa niyan, ito rin ay kumakatawan sa pagkakaisa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at ng lokal na pamahalaan. Sa ilalim nito, tayo ay nagtutulungan upang mailapit ang serbisyo sa taong bayan. Mula doon sa amin, sa Ilocos Norte, hanggang sa Tawi-Tawi, nalibot na ng BPSF ang iba't ibang probinsya. Nakadana ang BPSF sa 21 probinsya sa loob lamang ng 1 taon. Dahil sinimulan natin to, wala pang 1 taon eh. Nakapagbigay tayo ng lagpas 12 bilyong piso na halaga ng serbisyo at halos 5 bilyong piso na tulong na pinansyal sa humigit kumulang 2 milyong benepisyaryo. Nakapaghatid tayo ng bakuna, permit, birth certificate, SSS registration, pati na yung application para sa mga utang, PhilHealth registration, kasama na pati ang konsulta, driver's license, NBI clearance, pasaporte, at marami pang iba na pangangailangan ng taong bayan na nahihirapan dahil malalayo ang
ang mga tanggapan ng pamahalaan, lalo na kung sa regional gagawin. Kaya naisip namin, ito ang nakita ko, at naging matagumpay naman dun sa amin sa Ilocos Norte, tayo na lang ang pupunta dun para hindi na mahirapan ang tao. And that is the main concept behind BPSF, is that we perfectly understand. Nag-umpisa yan sa ospital. Bakit yung mga pasyente pumupunta sa ospital, masyado nang late, masyado nang maluba ang kanilang sakit, o minsan wala nang magawa, basta't gagawin na lang komportable yung tao. Dahil napakahirap. Napakahirap iwanan ng trabaho, napakahirap iwanan ng ang mga bata, napakahirap maghanap ng sasakyan, lalo na kung malalayo, mahal ang pamasahe. Kaya binaliktad natin, ba't sila pa ang pupunta sa atin? Kaya ito, ngayon, nakita natin ang BPSF. Yan ang naging buhay ng pag-iisip na yan. At sa aking palagay, napakagandang naging resulta. Patunay lamang ito na marami tayong magagawa sa bayan basta tayo'y nagkakaisa. Kaya kaya natin baguhin, pabilisin at ilapit sa mga mamayan ang serbisyo ng pamahalaan. Sabi nga nila, basta gugustuhin natin, mahahanapan natin ng paraan. Yan ang tinatawag na asikasong Pinoy. I-apply natin ngayon sa pamahalaan. At dahil ginusto at isinapuso ninyo, naging matagumpay ang BPSF. Kaya naman, para sa ating mga lingkod bayan, local government unit at ibang katuwang sa adhikaing ito, salamat naman sa inyong dedikasyon at walang sawang paglilingkod at ang inyong sakripisyo. Congratulations. Ang pagpapakita ninyo ng sipag at kalinga, naaarawan man, nakabilad man sa araw, o kagaya ng sinasabi ni Speaker, kundi naman basa sa pawis, nababasa naman ng ulan, maihatid lamang ang serbisyo publiko, ay hindi ito matatawaran. Sana ay mapanatili natin ang walang sawang paglilingkod at bigyang halaga ang tiwala sa atin ng taong bayan. Sa ating mga kababayan, para sa inyo po ang Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Nawa po sa pamamagitan ng BPSF ay nakatulong kami upang makabuti sa inyong mga kabuhayan. Ang iba't ibang sangay at ahensya ng gobyerno ay nagtutulungan at nagkakaisa upang matugunan ng mas maayos at mas mabilis ang mga pangangailangan ng taong bayan. Sa katunayan, ang ilang mga lalawigan ng ating nabisita ay nagsasagawa ng kanilang sarili na tinatawag na ngayon na mini BPSF. Bukod sa mga napuntahan na, sasadyain pa natin ang 61 probinsya sa bansa. Wow. At dahil nakita natin ang kahalagahan ng programang ito, lain din nating magtayo ng Bagong Pilipinas Servicio Center sa ilang mga lalawigan para sa tuloy-tuloy na pagproseso ng mga pangangailangan ng ating mga residente. Ngunit hindi pa rin dito natatapos ang trabaho natin. Hinihiling ko sa lahat na ang ating mga iba't ibang may ahensya ng pamahalaan, kasama lalo na ang local government unit, na patuloy pa nating pagbutihin, pabilisin at palawakin ang mga serbisyo upang maabot natin ang lahat ng ating mga kababayan nasan man sila naroon. Gamitin natin ng lubos ang teknolohiya upang lalo pang mailapit sa mga Pilipino ang pamahalaan. Hiyakatin din natin ang ating mga mamamayan na sumali dito sa Serbisyo Fair at gamitin ang pagkakataon na mapabuti ang kanilang paghanap buhay at ang kanilang pagtulong sa kanilang sarili at sa kanilang pamilya. Maaasahan po ninyo na sa Bagong Pilipinas ating itataguyod ang magandang kinabukasan sa bawat isang Pilipino. Maging inspirasyon natin lahat ang tagumpay ng BPSF. Patuloy tayo na magsikap sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas kung saan ang bawat Pilipino ay may pagkakataong umunlad, magtagumpay sa buhay at makatulong sa iba
na nangangailangan din. Maraming salamat. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang BPSF. Mabuhay ang bagong Pilipinas. So yun guys, narinig nyo yung speech ng mahal na Pangulo? Sabi ko sa inyo yung idea niya, yung mga idea niya, yung abilidad niya, wala ang mga past administration, siya lang mayroon yan. O tingnan nyo, sa kasipagan niya, no, sa mga magagandang programa niya, na mismo ang gobyerno ang pumunta sa bawat region para maghatid ng ng tulong. O, see? Yung mga ibang probinsya, ibang local government tulad ng Zambales, nagkawang-gawa din sila. Yung semi-service fair sa nasasakupan nila. See? Tingnan nyo guys. Itong gobyerno na ito, kakaiba talaga. Pag masipag kasi ang isang pangulo at nakita ang magandang programa na may malasakit, ay talagang gagayahin ng mga local government. Sa totoo lang no, nakikita natin itong improvement ng Pilipinas unti-unting gumaganda. Kahit papano, hindi man 100% ang performance ng isang pinuno, kasi nobody's perfect naman At least, nagagampanan nila yung kanilang mga tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas. Ito yung service fair na bagong Pilipinas, ang laki ng tulong nito guys And kudos kay Speaker Martin Romualdez. At saka na 19 Congress, and of course, sa bawat ahensya ng gobyerno nagtutulong-tulong. Ito po ang resulta. Di ba? Pag magaling ang pinuno, di ba? Maganda ang daloy ng takbo ng ekonomiya ng bansa. Tingnan nyo guys, di ba? Congratulations sa ating mga kababayan na talaga naman nagtutulungan sa kanilang nasasukupan at napapaganda ang kanilang mga lugar. Di ba maganda yan? Ibig sabihin, magandang ehemplo si Pangulong Marcos Jr. sa kanila. Well, karamihan ng LGUs, guys, talagang hanga kay Pangulong Marcos Jr. The only president na talagang may malasakit sa mamamayang Pilipino. Without help ng national government, ay talaga naman, hindi talaga ganda-ganda ang bawat region. Kaya nagpapasalamat yung ibang LGUs sa tulong ni Pangulong Marcos Jr. Mga malalaki infrastruktura sa lugar nila hindi kaya, only the national government ang talaga may kakayahan. Kaya ang Pangulo naman very hands-on na tumulong sa bawat region. Tingnan nyo ngayon ang Bangsamoro guys, ang barn, di ba unti-unting gumaganda. Actually ang rate ng poverty bumaba, i-upload ko ngayon. So dito sa speech ng ating mahal na Pangulo, abangan nyo sa mga lugar ninyo. Hindi pa tapos ang bagong Pilipinas Servicio Fair, hindi pa tapos po yan. At siyempre ang Love for All ni First Lady Lisa Marcos. Abangan nyo, sila ang maghahatid mismo sa inyo. Ito, hanga ako talaga dito kay Pangulong Marcos Jr. Yung abilidad niya, diskarte niya, maparaan, biro nyo. Kung ibang Pangulo na kapo, ewan ko lang, baka lalo maghihirap ang Pilipinas. Bakit? Kasi guys hindi mo mawari kung saan nanggaling yung mga ganyang idea niya, no? Yung mga maraming invest na pumapasok sa kanyang mga travels, nag-i-encourage ng mga foreign investor, mga international or ma-local man. Dahil dyan guys, tingnan nyo, bumaba ang unemployment rate, 3.1%, correct me if I'm wrong. Pag bumaba ang unemployment rate, means bababa ang poverty. Diba? Ibig sabihin, nagkakatrabaho sila, may papakain sila sa kanilang pamilya. Di ba magandang idea ang ginagawa ni Pangulong Marcos Jr.? See? Yung pagtutulungan, pagkakaisa, ginaya. Di ba yung idea niya? At yan naman ang maganda. See? At nakatanggap sila ng award nila. Dahil dyan, guys, for sure yan. Gaganda at gaganda ang buhay ng bawat Pilipino. Sasabihin na naman ng mga DDS, wala naman, daramdam namin ngayon, mahalang bilihin. Sila lang lagi nagreklamo niyan, kasi mga tamad walang magawa sa buhay, kundi puro batikos, paninira. See? Pero hindi sila marunong tumulong sa kapwa. Hindi nila nagagampanan ang, ang tungkulin na ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. Kundi paninira lang ang alam. Pero wag kayo, nakikinabang sila mga kababayan. Nakikinabang sila sa totoo lang. So, dahil dito guys, ano po ang masasabi nyo? Ako?
Congratulations sa ating mga kababayan, lahat ng mga Pilipino, and of course, maraming salamat sa ating mahal na Pangulo na very hands-on sa malasakit niya, sa gumawa ng kaparaanan para masolusyonan ng mga problema, hindi man 100%, pero kahit papano, nagagawa niyang kanyang tungkulin bilang Pangulo. Actually, kulang nga yung 6 years Kung ito'y lumawak pa ang kanyang termino, ay nako, malayo talaga na talagang gaganda ang Pilipinas sa pamumuno niya. Well, anyway guys, para sa akin, abangan nyo ang lalong dadami ang blessing na darating sa Pilipinas. More investment, more jobs, and of course guys, kaganda ang mga buhay ng bawat Pilipino. Yung mga nagreklamo mahalang bilihin, nasa global crisis tayo ngayon at nasa makabagong panahon. Okay, trabaho lang, walang personalan. Trabaho lang, ika nga, bawal ang tamad. Ganun lang ang solusyon dyan. Madiskarte rin kayo tulad ni Pangulong Marcos Jr. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye bye bye. And babush. God bless Philippines.